am Redeemer and Master Ministries. I am Redeemer and Master Ministries. So this morning, mas magkakaroon tayo ng particular or specific study patungkol sa mga verses na nakapaloob dito. Ano po? At nais nating tignan ng isang topic or isang tema na makikita natin doon sa mga verses na iyon. At iyon po ay ang the gospel impact. Or ito yung epekto ng gospel sa ating mga buhay. Titignan natin isa-isa at nais nating aralin kung ano nga ba dapat ang makikita ng mga tao sa atin na epekto ng gospel or grace na tanggap natin sa ating mga buhay. At para po sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon, tayo po tumayong lahat at tignan po natin, basahin po natin itong mga talata po na ito. From Titus 2 verse 1 to 5. Basahin po natin lahat, 1 to 3, go. And so train the young woman. Might not be reviled. Basahin naman po natin sa salin na Tagalog. 1, 2, 3, go. Mga bagay na angkop sa wastong aral. Hindi mabuti. Ayan. Upang sabi ang Sige po, tayo po ay yumuko muna at manalangin. Aming Ama, salamat po sa umagang ito. Sa pagkakataon muli na sama-sama po kaming mag-aral po ng inyong mga salita. Nawa po, Panginoon, sa pamamagitan po ng inyong lingkod ay maunawaan po namin ang mga nais niyo pong ituro po sa amin at maging malinaw po sa bawat isa, Panginoon, yung mga nais niyo pong ipagawa po sa amin mula po sa mga talata po na mababasa po namin at nabasa po namin kanina. I pray, Lord, na nawa po magkaroon po kami ng desire na talaga pong maintindihan ito, intindihin ito, at lahat po ng mga distractions na maaari pong makadistract po sa amin mula po sa pakikinig ay nawa po alisin po ninyo at nawa po, Panginoon, tulungan niyo po kami na naisin, na mag-focus at talaga pong ma-worship po kayo, Panginoon, sa pamagitan po ng pakikinig ng inyong mga salita. Father God, Holy Spirit, nawa po i-edify niyo po kami at mag-glorify po namin kayo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Makaupo na po tayo, mga kapatid. Yan. Sa mga talata po na ating mga binasa, ang dami pong mga katangian or mga practices na sinasabi po dito. Ano po, kung iisa-isahin natin yan, I think mga more than 8 yan. Pero mamaya po ay talagang aaralin po natin yung kada katangian na binabanggit po dito. Ngunit, isang layunin po ang nais ipakita po sa atin ng mga talata na ito. Isang layunin na nais pong ipagawa sa atin. Yun po ay yung overarching idea na tinuro din po sa atin ng ating Pastor Noel. Brian, Noel, hindi po ako sanay. Kung saan po ito po ay sinasabi na live intentionally well to amplify the gospel. Pakisabi nga po ito ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Live Yan. Kung saan talagang dapat po intentionally tayo po ay namumuhay ng wasto para sa pamamagitan ng ating mga buhay ay talagang maipakita, may angat ang gospel, ang good news. Ano po, mga kapatid?
At ngayong umaga, ito rin po ang ating tatalakayin. Magkakaroon lang po tayo ng mas specific na pag-aaral mula doon sa mga layunin o mula doon sa mga karakter at mga gawi na makikita po natin sa talata. Alam ko po, lahat po tayo ay familiar po dito. The cause and effect principle. Tama po ba? Sa school, tinuturo po sa atin dito. Meron po tayong konting example dito. Cause, lack of sleep. Effect, fatigue. Study hard. Effect, good grades. Heavy rainfall, effect nito ay flooding. Excessive sun exposure, effect nito ay sunburn. Lalo siguro pag summer, alam natin to. Ngunit may kita natin dito mga kapatid, ang isang common na idea dito mga kapatid, kahit na yung iba ay nakakaranas ng cause and effect nito, ay hindi siya talaga objectively nangyayari. Kahit sa ibang lugar, kahit malakas ang ulan, hindi naman bumabaha. Tama po ba? Sa iba, kahit nag-aaral ng mabuti, dahil galit sa kanya yung prof, bumabagsak pa rin. Lack of sleep, dahil sobrang lakas ng katawan niya, hindi rin automatically nakakaranas ng fatigue. At yung mga kapatid po natin na sanay na sa araw, kahit na ma-expose sila sa sun, hindi rin nagkakaroon ng sunburn. Pero may isip natin na sa ibang tao at siguro majority ay nangyayari talaga tong cause and effect nito. Tama po ba? Pero isipin natin, oo nga, may mga tao or may mga lugar na kahit naman malakas ang ulan, hindi bumabaha. Tama po. Ngunit mga kapatid, mula doon sa ating title na Gospel Impact or yung effect ng gospel sa atin, sa lahat ng Kristiyano, universally, iisa po ang epekto nito. Pare-parehas dapat ang epekto nito sa atin. Sapagkat iisa ang Diyos na nagbigay sa atin ng grace. Iisang Diyos na ating sinasamba at pinaglilingkuran. Iisa ang Diyos na nagturo sa atin kung ano ba yung dapat nating gawin. Kaya lahat ng epekto nito mga kapatid ay iisa sa ating lahat ng mga Kristiyano. Hindi natin pwedeng sabihin na, ay iba kasi yan, kaya pwede niyang gawin to, pwede niyang gawin yung mga ganyang bagay, iba rin ako, kaya pwede kong gawin to kung ano yung gusto ko. Kasi ito yung epekto sa akin. No. Sa ating mga Kristiyano mga kapatid, isa ang epekto. Pare-parehas ang epekto nito sa ating mga buhay. Regardless kung ikaw ba ay bata pa or matanda na, lahat ng epekto ay pare-parehas mga kapatid. Nakakaiba lang sa timeline, nakakaiba lang sa kung gaano katagal ma-process sa atin, kung gaano natin katagal matutunan, pero iisa ang epekto nito mga kapatid. So ano nga ba ang epekto sa atin ng gospel? Kung ang cause ay yung gospel or particularly yung grace ng ating Panginoon, ano nga ba ang epekto nito? Sapagkat sabi dito sa Ephesians 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandaang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng mga gawa kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. So makikita po natin na binigyan tayo, ano yung libreng kaloob ng Diyos? Yun ay yung kaligtasan. Kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. So ano nga ba dapat ang epekto sa atin ng gospel? Ano dapat yung impact sa atin ng gospel? So maraming mga katuruan ang nagtuturo ng mga views na ganito. Tignan muna natin to. I think pwede natin bawasan yung light para makita po natin. So yeah, dito sa side na ito, right side ko, sabi dito, good works plus faith equals justification. O kaya sa Tagalog, yung mabuting gawa, ginagawa natin sa ating Panginoon, plus pananampalataya sa Kanya, ay yun ang magdadala sa atin patungo sa kaligtasan. Sa pagwawalang sala sa atin ng Panginoon o kaligtasan. Yung iba naman, sinasabi dito sa sa left side ko, faith equals justification minus good works. Extreme naman. Yung pananampalataya ay magdudulot sa kaligtasan. Pero inalis ang good works. Ngunit mga kapatid, itong dalawa na to ay hindi iyon ang ating paniniwala. Hindi rin po yun ang nais nating panghawakan sa ating buhay. Dahil malinaw, mga kapatid, mula sa salita ng Diyos na faith is equals justification, salvation, plus good works. Yung pananampalataya para natin sa ating Panginoon ay magbubunga ng kaligtasan plus good works. Yun ang magbubunsod sa atin, yun ang magbibigay sa atin ng urge para tayo ay gumawa ng mga bubuting bagay para sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ang kaligtasan ay hindi good works plus faith. Hindi yan faith equals justification minus good works.
Maraming mga Kristiyano, ay dahil nanampalataya na ako sa Panginoon, gagawin ko na lahat ng kasalanan. Meron na akong ticket papunta sa heaven. No! Mga kapatid, ang faith, ang pananampalataya natin sa ating Panginoon ay magdudulot ng kaligtasan at magdudulot din sa atin ng pagnanais na gumawa ng mabuti sa ating Panginoon. Kaya faith equals justification plus good works. Sabi nga dito mga kapatid, the grace of Jesus Christ didn't just save us from the punishment of our sins, but also enable us to overcome it and to live like Him. Ang habag, ang biyaya ng ating Panginoon, hindi lamang tayo iniligtas mula sa kapamahakan, doon sa impyerno, doon sa walang hanggang kaparusahan sa atin, kundi tayo rin ay niligtas niya upang tayo ay magkaroon ng kakayanan, upang labanan ang kasalanan at tayo ay mamuhay ng gaya ng ating Panginoong Jesus. Sabi po sa Philippians 2, verse 12b to 13, kaya nga po sinabi ni Apostle Paul to sabi, pag sumikapan yung maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. So lahat ng mga kapatid, lahat ng Kristiyano, lahat ng sumasampalataya sa ating Panginoon ay in-enable niya, binibigyan niya ng kakayanan para isagawa ang kalooban niya. Kaya mga kapatid, walang excuse dito. Ay, kasi ako medyo bata pa akong Kristiyano. Ako kasi umuupo lang talaga ako pagka Sunday, kaya okay lang siguro sa akin na mamuhay ng ganito. No, mga kapatid, lahat ng nananampalataya sa ating Panginoong Hesus, lahat ng sumampalataya sa Kanya, hindi lamang iniligtas mula doon sa kapamahakan, kundi iniligtas din ng ating Panginoon upang magkaroon ng kakayanan para labanan ng kasalanan at mamuhay ng kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, tayong lahat talaga ito po ang dapat nating gawin. Live intentionally well to amplify the gospel. Lahat tayong mga kapatid, lahat tayo ay may kakayanan na dahil sa biyaya ng ating Panginoon na ma-amplify ang gospel. Sabihin mo sa kapatid mo, kaya mo naman pala ba't di mo ginagawa? Biro lang mga kapatid. Pero totoo mga kapatid, kaya natin to dahil sa habag at biyaya ng ating Panginoon. So, ating aaralin hindi ko na ito nalagyan ng number kasi medyo marami. Baka mamaya itulugan nyo na ako. Ang ways to show the impact of gospel on our lives. O mga kaparaanan upang maipakita talaga natin sa ating kapaligiran, sa ating mga kaklase, sa bahay pa lamang, trabaho, ang impact ng gospel sa ating mga buhay. So, makikita natin sa unang mga talata, the charge to the leaders. Actually, ito po ay sulat ni Apostle Paul, particularly for Titus. Pero mga kapatid, hindi ito ngayon sa ating panahon, hindi lamang itong nanalimit sa Kanya. Kasi siya ay kapiling na ating Panginoon. Ito po ay para sa lahat na nagtuturo, hindi lamang sa church, nagtuturo rin sa ating loob ng tahanan, kung ikaw ay head of the family, nagtuturo sa ating mga komunidad, Sabi dito sa ESV, teach what accords with the sound doctrine. The Message version, speak out on the things that make for solid doctrine. Sa NLT, promote the kind of living that reflects wholesome teaching. At sa Tagalog po, MBB, ituro mo ang mga bagay na angkop sa wastong aral. Sa lahat ng mga translation na to, of course, ESV po ang pinakamalapit, isa sa mga pinakamalapit sa original. Ngunit para mas maintindihan natin sa ating mga modern na pagkaintindi sa Bible, sabi dito, promote the kind of living that reflects wholesome teaching. I-promote mo yung tamang o wastong mga kilos, wastong mga gawa na naaayon din doon sa totoo o wastong mga turo. Sabi rin kasi dito, sabi dito sa 2 Timothy 4:2, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Meaning mga kapatid, sa lahat ng panahon yan, himukin mo at pagsabihan mo ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip.
Mga kapatid, napakahalaga na tayo po ay magturo sa loob ng church, sa loob ng tahanan, sa ating mga kapaligiran kung may chance tayo magturo ng wastong aral. Ano po, dahil totoo po ito mga kapatid, ang dami na ngayong mga katuruan na ang finifeed na lang ay yung mga gustong mapakinggan ng mga tao. Ang gusto ng mga tao ay puro wealth, yan ang gusto mapakinggan ng mga tao, kaya yun na lang ipipreach. Pag about na sa kasalanan, ayaw na ng mga tao, kaya hindi na ipipreach. Ngunit mga kapatid, ang nais ng Diyos na gawin natin, mga kapatid, lahat tayo dapat ay may able, mga kapatid, sa pamagitan ng Panginoon na magturo ng wastong aral ng salita ng ating Panginoon. Sabi dito, napapanahon man o hindi, palagi, mga kapatid, wala tayong pipiliin na panahon, kundi lagi ay magtuturo tayo ng wastong aral. Sabi nga rin dito, to teach the right doctrine is not only to instruct in correct thinking, but also to guide toward right living. Kaya napakahalaga, mga kapatid, ng pagtuturo ng wastong aral. Dahil ito talaga ang magbubunsod din sa atin upang tayo ay mamuhay ng tama. Maraming mga Kristiyano ang akala okay lang magkasala, okay lang na gumawa ng mga mali kasi niligtas naman na ni Jesus Christ. Jesus paid it all na daw, Kaya lahat na dong mga kasalanan ay pinatawad na. Kaya okay lang sa kanila, without guilt, na sila ay gumagawa ng mga mali. Gumagawa ng mga kasalanan. Ngunit mga kapatid, hindi iyon ang tama, hindi iyon ang tinuturo ng Biblia. Kaya importante po talaga, mga kapatid, na tayo po ay nagtuturo ng wastong aral. Ito din po kasi magbubunsod sa atin na kumilos ng tama. Ang nakakalungkot din po, mga kapatid, on the other side, marami po nagtuturo ng feeling nila, ang ganda ng doktrina nila, sila lang yung tama, ngunit hindi naman nakokorek ang puso. Ang nakakalungkot din po na story yun, mga kapatid. Kaya mga kapatid, nawa tayo dito sa BCF, tayo po dito, ay hindi lamang tinuturo ang tamang aral, kundi talagang ito po ay nagkakaroon ng epekto sa ating buhay para tayo rin po ay mamuhay ng tama. Yun din po ang nais po natin. Hindi puro head knowledge, kundi yung puso rin po ay nagbabago. Hindi rin po pwede na yung puso lang, tapos yung sa mga pinapasok sa atin ay mali. Hindi po pwede po yun, mga kapatid. Kundi, mga kapatid, to teach the right doctrine is not only to instruct in correct thinking, but also to guide toward living. Paano po tayo matututo ng mga tamang gawi? Matututo po tayo sa pamagitan ng mga tamang aral. Kaya nga po, napakabigat din ang responsibility ng mga teacher, ng mga preacher, ng mga facilitator, ng mga leader, dahil dapat ang mga tinuturo natin sa ating mga groups, sa ating mga tinuturuan ay tama. Tamang doktrina, tamang turo upang ito rin po ay makatulong sa kanila upang maka-act ng tama. At pangalawa, mga kapatid, kanina tinignan natin yung charge to the leaders at sinabi po natin doon, hindi lamang kay Titus, hindi lamang sa ating mga pastor, kundi sa lahat. Lahat ng mga nagtuturo, dapat tama ang ating mga tinuturo. And in this particular verses, dito naman ay charge to the older men. Pwede po bang pakibasa ng side na to ang ESV at Message at dito yung NLT at MBB. 1, 2, 3, go. Guide. Love and endurance. Sa NLT naman po, sa side po na ito. MBB, sabihin mo, at pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Ngayon po, mga kapatid, ay isa-isahin natin yung mga katangian or yung mga binabanggit dito na mga dapat gawin at hindi na dapat gawin ni Paul. Sabi dito, basahin lang natin sa NLT or sa The Message. Older men into lives of temperance, dignity and wisdom, into healthy faith, love and endurance. Sa Tagalog,
maging mapagpigil sa sarili, marangal, makatwiran at matatag sa pananampalataya, sa pag-ibig at sa pagtitiis. Ngayon ay isa-isahin po natin ang mga bagay po na ito. Number 1 is yung sober-minded. Sabi po sa Greek niyan, original na translation, nephalios. Okay po? To be sober, abstaining from wine, to be watchful, clear-headed, and temperate in behavior. This term is often used metaphorically to convey spiritual alertness and self-control. Sober mind, malinaw ang pag-iisip, tama ang pag-iisip. Ano po, gustong-gusto ko dito yung naging definition niya na abstaining from wine. Pero mamaya po ay mas po-focusan po natin yan. Clear head, watchful. Ano po, ano man sitwasyon sa buhay ay malinaw yung ating iniisip, ano po, gano'n man kagulo na yung sitwasyon, ay malinaw ang ating iniisip. Nakakapag-desisyon tayo ng tama, nakakapag-desisyon tayo ng maayos, hindi yung bugso lamang ng damdamin. Sober-minded. Sabi nga rin po dito sa talata, but you should keep a clear mind in every situation. Don't be afraid of suffering for the Lord. Work at telling others the good news and fully carry out the ministry God has given you. Dapat magkaroon ng clear mind sa panahon na ito ay nakakaranas ng persecution, ng mga suffering. Pero upang tayo rin ay hindi matakot doon, ay talagang magkaroon tayo ng clear mind. Minsan pag hindi nagiging clear ang ating isipan ay oo nga, malinaw sa akin na ang Diyos ay tapat, Diyos ay mabuti, dumating ang problema, nagkakagulo na tayo. Tayo po ay natataranta na, hindi na malinaw ang ating iniisip kung ano na yung naiisip po natin. Pag tayo ay nagigipit, kung ano-ano na rin yung naiisip natin, problema tayo ay nababalisa na, naiisip din natin na minsan gumawa na lang ng mga bagay na hindi talaga natin ginagawa para lang malusutan yung bagay na yun. Ngunit mga kapatid, sa lahat ng sitwasyon, dapat magkaroon tayo ng sober mind, na malinaw na pag-iisip, gano'n man katindi yung dumadating sa atin ng mga problema, maging malinaw pa rin ang ating isip. Dito sabi, charge to the older men. Ngunit mga kapatid, historically, totoo na si Pablo ay tinuturo to doon sa context na kung saan nagli-lead si Titus. At for sure, ito yung mga nababalita ni Pablo na hindi mga nagagawa ng mga older men. Ngunit sa ating konteksto mga kapatid, if ikaw ay talagang nakakaranas din ng parang magulo ang isip mo, parang dumating ang problema, hindi ka na makapag-isip ng tama, mga kapatid, ang Word of God ay timeless. Ang Word of God ay itong turo na ito mga kapatid ay maaaring i-apply natin sa ating mga buhay. Hindi lamang doon sa older men, hindi lamang po sa nakakatanda sa atin, kundi sa bawat isa po sa atin. Kahit kabataan pa lang, minsan ang gulo na ng isip, kung ano nang iniisip. Kaya mga kapatid, lahat po tayo dito ay hindi exempted. Kabilang tayo sa mga tinuturuan na maging sober-minded. Pangalawa po mga kapatid, dignified, reverent in behavior. Sa Greek po, semnus, sabi dito, includes qualities such as seriousness, gravity, and reverence. It conveys a sense of honor, respectably, and demeanor that commands respect. Or sa iba po ay worthy of respect. Seriousness. Pero hindi naman tayo palaging seryoso na hindi mapatawa. Hindi naman po ibig sabihin nito. Kundi yung ating pagkatao, pag tayo ay nakita, nakakagalang-galang naman ito. Kasi mga kapatid, yung posisyon or yung katayuan natin sa buhay, kung hindi naman tayo talaga kagalang-galang, ay hindi yun ang magdidikta para galangin tayo ng ibang tao. Ang magdidikta talaga mga kapatid na tayo ay kagalang-galang is how we act. Kung ano man ang posisyon natin, kung tayo ay kumikilos ng kagalang-galang, automatic naman gagalangin tayo ng ibang tao eh. Pero kung nasa posisyon ka, pero ang sama ng ugali mo, hindi ka kagalang-galang, hindi ka talaga gagalangin. Siguro gagalangin ka, quote-unquote, dahil na lang sa takot. Ngunit hindi po yun ang ibig sabihin ng dignified at reverent in behavior. Sabi dito, it conveys a sense of honor, respectability, and demeanor that commands respect or worthy of respect. Isipin po natin mga kapatid, yung mga kinikilos ko ba ay karapat-dapat na respetuhin din ng iba? O kaya baka naman karapat-dapat na sabihan, i-rebuke? Yung mga ginagawa ko ba, mga sinasabi ko ba ay karapat-dapat na ginagawa ng isang taong nais na marespeto? Sabi dito, but be doers of the word,
and not hearers only, deceiving yourselves. Mga kapatid, isang kaparaanan upang tayo ay mamuhay ng karespeto-respeto. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog yung karespeto-respeto. Ayun. Ay tayo po ay mamuhay ng naayon sa salita ng ating Panginoon. Sabi, be doers of the word and not hearers only. Ang nakakalungkot, may ibang mga nagtuturo na galit na galit kung mag-rebuke, galit na galit kung magturo, parang walang awa kung magturo, pero pag tinignan mo naman ang buhay nila, napakalayo sa tinuturo nila. Wala man lang effort para mamuhay ayon doon sa tinuturo nila, mga kapatid. Tayo po, sa mga ginagawa natin, tayo po ay hindi lamang tigapakinig ng salita, dapat tayo rin po ay mamuhay ayon sa salita ng ating Panginoon. Tayo po sa labas ay pag sinabing Christian, pag sinabing born again, ilang beses ko na po na-experience na, wow, ang bait-bait naman, kahit di pa talaga nila ako nakilala. Yun agad ang automatic na binabanggit. Sa isang side, mga kapatid, nakakatawa sapagkat merong image na ganon. Ang nakakalungkot, pag hindi mo na talaga napanindigan yung unang lang impression sa iyo na ikaw pala ay mabait, ang nangyayari, hindi ka pala mabait. Mangyayari, wow, Kristiyano, hanggang sa Kristiyano ka pa naman. Yun ang nakakalungkot, mga kapatid. Kaya tayo po, mga kapatid, kung nais natin na mamuhay ng dignified at reverent in behavior, tayo po ay dapat maging doers of the word. Doers of the word. Pangatlo po, self-control. Self-control. Sabi dito sa literal na translation sa Greek, sophronas, being temperate, sensible, or having sound judgment. Sound judgment. It is associated with the concept of self-discipline, moderation, and well-regulated mind. Self-control, kaya pong kontrolin kung ano naiisip mo, kung ano yung mga gagawin mo, kahit anumang sitwasyon yan. Meron nga ako na isang definition, pero siguro sanga na lang din yun ng self-control pagdating sa pagpipigil sa sarili towards sa lust or yung hilig ng laman. Kung kaya mong pigilin yung sarili mo sa too much na pagkain or too much na, syempre yung mga sexual desires, talagang kailangan nating pigilin yan. Self-control. Sabi rin dito, ito po, self-control ay isa rin po sa mga bunga ng Espiritu. Sabi, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. So wala na pong kukontra dito. Kailangan talaga mga Kristiyano dahil sa fruit of the Holy Spirit ay makakitaan ng self-control. Having sound judgment. Self-discipline, moderation, and well-regulated mind. Pag-usapan po natin ng regulation. Minsan, dahil wala tayong self-control, yung mga kinakain natin ay sobra-sobra na. Nung Pasko po, nung bagong taon, nalungkot ako sa sarili ko kasi medyo nag-gain na naman ako ng weight dahil di ako nag-self-control. So mga ganun bang mga bagay, mga kapatid? Mga simpleng bagay, pero iisipin nga natin, oo nga, parang nawala na ako ng self-control sa maliit na bagay na yun. Ang simple lang, pagkain lang yan. Pero mga kapatid, kung hindi tayo makapag-self-control sa mga maliit na bagay, mas mahihirapan tayo mag-self-control sa pangmalakihan na. Hindi lamang sa pagkain, hindi lamang sa lust, hindi lang sa sexual sin, kundi sa how do I say this? Yung pagkakaroon natin ng respond, mula doon sa mga sitwasyon. Paano pag may nang asar sa atin? Paano pag may nang yurak sa pagkatao natin? Paano natin kokontrolin yung galit natin? Paano pag may nakita natin na sinagot-sagot na lang tayo ng mga anak natin? Paano natin kokontrolin yung sarili natin? Paano pagka siniraan tayo ng isang tao? Paano natin kokontrolin yung sarili natin? Mga kapatid, napakahalaga ng self-control. Hindi lamang dahil ito po ay fruit of the Holy Spirit, kundi ito po ay dapat talaga nakikita sa mga Kristiyano. Sa work, kung minsan ang bastos na ng mga katrabaho natin, minsan mas magiging bastos pa tayo dahil wala tayong self-control. Sa ating mga eskwelahan, dahil inaasar tayo ng mga klase natin, makikipagsuntukan na lang ba tayo? Sa ating tahanan, dahil yung mga anak natin ay sagot na lang, sasaktan na lang ba natin basta-basta yung mga anak natin? Mga kapatid, self-control, napakahalaga. Napakahalaga ng self-control. Susunod, mga kapatid, sound in faith
and in love. Having a firm and unwavering belief into core Christian teachings or faith while actively demonstrating the love through compassionate action and kindness. Yung firm nito, yung sound in faith na ito mga kapatid, firm, mga kapatid, doon sa faith, doon sa ating pinapaniwalaan, at ito rin po ay napapakita natin sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa ating kapwa. Pag sinabing firm, anuman ang maging pakikisama ng ibang tao sa atin, magiging firm tayo na papakita natin ng love, papakita natin ng compassion. Ano man ang sitwasyon, kahit man hindi tayo minamahal ng iba, magiging firm tayo mga kapatid na ipapakita natin ang ating love, papakita na natin ang ating faith. Ano man yung mga teachings na naririnig natin sa labas, kahit gaano man nakakakiliti sa tenga, kahit gaano man kasarap pakinggan yung mga bagong katuruan, na mali naman ay mananatili tayo dun sa ating pinapaniwalaan, mananatili tayo sa ating faith. Sabi nga dito sa 2 Timothy 1:13, follow the pattern of the sound words that you have heard from me, in the faith and in love that are in Christ Jesus. Kaya mga kapatid, itong faith and love na to, nagmula rin to sa ating Panginoon. Nais lang ng Diyos na ito po ay mag-overflow at ito po ay mag-manifest sa ating buhay. Tayo po ay maging firm sa ating pananampalataya, maging firm sa ating pagmamahal sa ating kapwa. Ano man yung naririnig nating mga doktrina or ano man yung mga uri ng taong nakikisama sa atin mga kapatid, maging firm tayo in faith and in love. Pangatlo mga kapatid, steadfast or steko. Standing firm, being stable, or being unmovable, firmly grounded and resolute in one's beliefs and action. Sabi nga dito sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Steadfast is standing firm, firmly grounded. Immovable, hindi tayo magagalaw, ano man ang sitwasyon na dumating sa ating buhay, ano man ang problema, stand firm. Sabi nga, yung isang puno na napakatagal na napakataas na kahit ilang bagyo ang dumarating na nanatiling nakatayo. Kagaya po noon mga kapatid, tayo po ay dapat maging steadfast. Tayo po ay manatiling nakatayo sa paniniwala natin, sa ating pakikisama sa ating Panginoon, sa relasyon natin sa ating Panginoon, mag-stand firm po tayo mga kapatid. At ito naman po mga kapatid, yung mga charge to the older woman. And again, hindi lamang po ito sa panahon natin para sa mga older woman, kundi para sa lahat po ng Kristiyano. Lalo na kung nakikita mo na, oo nga, ito pala yung nangyayari sa akin, hindi ko pa ito nababago sa atin. So basahin po natin, ganun pa rin, ESV and the Message. At dito naman po ay NLT and MBB. 1, 2, 3, go. Guide, gossips, nor drunks, but models of goodness. NLT and MBB, pakibasa po. Kundi magturo ng mabuti. Ayan. So isa-isahin po natin ulit ang mga nabanggit dito. So isa dito yung nabanggit na rin po natin kanina, dignified, reverent in behavior. So hindi na po natin babasahin yan isa-isa. Pero tinuroy rin yan na dapat makita sa mga babae. Hindi lang sa mga salita, hindi lang sa mga actions, mga kapatid. Ang madalas na nakikita dito, lalo na rin sa mga Kristiyano, of course, ay yung the way na manamit. Kung nais natin na magturo na sa mga batang mga babae na dapat kayo ay kumilos ng nararapat. Tayo rin po ay dapat kumilos ng nararapat. Kayo ay manamit ng nararapat. Tayo rin po ay dapat manamit ng nararapat. Ang nakakalungkot, yung mga babae minsan or madalas, gustong-gusto nilang respetuhin ng ibang tao, ngunit sila ay nagsusuot ng hindi naman karespeto.
Alam niyo po mga kapatid, culturally sa atin dito sa Pilipinas, talaga pong mahalaga ang pananamit. Lalo na kung bilang Kristiyano, ayaw mo na magdulot ng kasalanan ng iba. Bakit ka magsusuot ng hindi karapat-dapat? Hindi lamang sa mga babae, kundi sa mga lalaki. Dati ang mga babae lang ang nagsusuot ng maikli. Ngayon pati lalaki na. Ano po, may mga short ako pang bahay, of course, maikli yun. At sasabihan ako ng asawa ko, ang clean ng short mo. So, susunod po ako dahil ako po ay submissive husband. Pero kidding aside mga kapatid, napakahalaga na sa pananamit pa lamang natin ay maging aware tayo kung ito ba ay pag tinignan ako ng ibang tao ay karespe-respeto ba? O hindi karespe-respeto? Kapananamit pa lamang yan mga kapatid. What more sa pagkilos natin, sa salita natin, ano po, yung TikTok, sobrang uso na yan. At hindi ko naman sinasabing masama ang TikTok, ginagamit yan ng Panginoon para mag-share ng gospel. Ngunit may mga iba na Kristiyano na, minsan matatanda pa, na talagang ang lalaswa pa rin sumayaw. Ano po, at hindi talaga, pag tinignan natin, parang hindi ito yung kinikilos ng isang Kristiyano na karapat dapat respetuhin. Ano po, mga kapatid, kung nais po natin na magkaroon ng respetong ibang tao sa atin, isipin natin every action na ginagawa natin kung dapat po ba na tayo ay respetuhin. Of course, hindi natin makakontrol ang iba. Hindi natin makakontrol ang isip ng ibang tao. Ang makakontrol natin is kung paano tayo mag-action, na yun rin ang nag-indicate kung paano rin mag-iisip ang ibang tao sa atin. Sabi nga dito, be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Kung ano yung napapakinggan po natin, na huwag kang maging sanhi na kasalanan ng iba, na huwag kang magsabi ng masama towards sa iba, na tayo ay kumilos ng naayos salita ng Diyos, gawin po natin yan, mga kapatid. Next is not slanderer. Or ang slander po directly sa Greek, ito po ay diabolos. Sounds familiar? Diabolos. Diabolos. Kahit i-google pa po ninyo, kahit sa literal translation ng Greek, diabolos. Dahil mga kapatid sa Biblia, di ba, isa sa mga katangian nga ng enemy ay slanderer. Mapanirang puri. Marites. Marites, na wala namang katotohanan, sinisiraan pa yung isang tao. Ano po, di ba nga si Satanas binubulungan pa para sirain yung isang tao. Tayo rin minsan ang hilig bumulog. Alam mo si ganyan, alam mo si no? Sabi dito sa Leviticus 19-16, grabe, Old Testament pa lang, ang dami ng marites. Sabi, Leviticus, Old Testament to mga kapatid, you shall not go around as a slanderer among your people, and you shall not stand up against the life of your neighbor. I am the Lord. Ang Diyos ang nagsasabi nito. Huwag kayong mga mapanirang puri, huwag kayong slanderer. Ano po, minsan kasi dito sa church, may mga instances na tayo mismo ay nagsasalita against sa ating kapwa Kristiyano. Ang konti na nga po natin dito, tayo po pa nagchichismis sa isa't isa. Ano po? Pero kahit marami tayo, wala rin tayong karapatan na makipagchismisan. Lalo na kung ikasira yun ng tao at wala namang katotohanan yung mga bagay na yun. Mga kapatid, kung ayaw natin maging kaparehas ni Satanas, huwag tayong maging slanderer. Huwag tayong maging slanderer. Alam nyo, di ba, sa Bible talagang makita doon yung pagbulong ni Satanas, talagang sinisira yung image ng tao, talagang nais na sirain din yung dignity ng isang tao. Mga kapatid, huwag po natin gagawin na yun. Huwag tayong maging marites. Lalo na kung hindi naman totoo, lalo na kung gawa-gawa lang, kung di pa naman napapatunayan, sisirain natin yung buhay ng ibang tao, ikukwento natin, ano po. At pag tinignan ninyo yung isang tao na yun, parang sirang-sira na siya, wala na siyang kwenta, mga kapatid, huwag po natin gagawin yan. Dapat dito sa church, binibuild up natin yung isa't isa. Pag may nakikitang mali ang isang member natin towards sa isang leader or sa kapwa rin member, mga kapatid, ituro natin kung paano dapat i-approach yung ganong mga situation. Hindi yung gagatungan pa natin, yung, oo nga, ganyan kasi yan. Mga kapatid, do not be a slanderer. Do not be a slanderer. At ito pa po, isa, not slaves of wine.
avoiding excessive or habitual alcohol consumption, promoting moderation, self-control, and responsible lifestyle in line with biblical teaching. Ayan. So, not slaves of wine. Sabi nga ng ating pastor, hindi porket dito ay specifically sinabi sa matatandang babae, ay yung mga lalaki ay magsasaya na, yes, pwede pala kami maging manginginom. Hindi po mga kapatid. Lahat mga kapatid tayo po ay konektado dito mga kapatid sa katuruan na ito, not slaves of wine. Nung panahon po kasi na ito, ang naririnig ni Apostle, nababalita ni Apostle Paul mula kay Titus, na yung mga babae doon ay talagang adik sa mga alak. Kung ano-ano yung mga nagagawa dahil lasing sila, minsan hindi sila aware sa mga ginagawa nila, gawa na lang ng gawa, desisyon na lang ng desisyon. Ngunit sa atin mga kapatid, hindi na lang babae sa atin, sa panahon natin ngayon, hindi ko sinasabi dito sa church naniniwala akong walang mainginom dito sa church. Sa ating time ngayon mga kapatid, hindi lamang babae ang mga mainginom, kundi parang lahat na rin. Kaya nagiging epekto nito, paglasing, kung ano-ano ng mga nagagawa. Ilang beses na tayo nakabalita sa Biblia nang dahil sa lasing nakabangga, nang dahil sa lasing nakipag-away, nang dahil lasing siya ay nabugbog yung anak niya. Ang dami natin nababalitaan na yon. Dahil nagiging slave sila ng wine, hindi na sila makapag-isip ng tama, hindi na sila makapag-desisyon ng tama. Yung sober mind at yung being not slave of wine, mga kapatid, ay konektado ito. At isang katotohanan, mga kapatid, ang makokonekta natin sa being not slave of wine. Noon, nagiging na-addict sila sa alcohol. At sabi, lahat ng addiction ay mali. Tama po ba? Ngayon, hindi na lang wine ang ina-addict ng mga tao. Iba-iba na. Mobile games, nagiging slave na ng technology, nagiging slave na ng social media, nagiging slave na ng pera, nagiging slave na ng fame. Mga kapatid? Yan po rin lahat ay kailangan nating iwasan. Hindi lamang wine. Nagiging slave na ng K-pop, slave na ng K-drama, slave na ng teleserye. Pagka imbis na magbabasa ng Bible, matatapos ka na, dahil alas 3 na, lalabas na si Ricardo. So, iwanan mo, doon na nakatali ang ating buhay. Yun na ang nagdidikta ng ating buhay. Nagiging slave na tayo ng mga bagay na iyon. Ngunit mga kapatid, hindi dapat iyon ang mangyari po sa atin. Hindi po dapat iyon ang mangyari po sa atin. At ito yung panghuli na sinabi dito ni Apostle Paul na dapat gawin ng mga matatandang babae at sinabi nga natin, dapat tayo rin ay ginagawa natin dito, is yung to teach. Sa iba't ibang translation, ito po yung sinabi, that they may teach by looking at them, so that they may encourage, that they can urge, that they admonish, that they can mentor upang maakay nila, or sabi dito, dapat silang maging ganito upang kanilang maturuan. Isa po ang common denominator po dito mga kapatid. Yung upang kanilang maturuan, upang maakay nila, that they can, that they can, so that they may, ito po ang pinakamaganda dito, by looking at them. Hindi na kailangan directly sinasabihan. Tinitignan pa lang ng mga tao, ng mga batang babae, tinitignan pa lang nila yung mga nakakatanda, ay natuturuan na sila. Ngayon mga kapatid, yun po ang nais na mangyari sa atin ng Diyos, sa ating mga buhay. Sa pagtingin pa lang sa atin ng mga tao, pagtingin pa lang sa iyo ng mga anak po natin, pagtingin pa lang sa atin ng mga life group partners po natin, ay natuturuan na agad sila. Natuturuan na agad sila. Pag ginawa ng mga older women yung mga turo na yon, sa paraan na yon ay talagang matuturuan nila, pwede nilang turuan yung mga nakakabata na gawin din yung mga bagay na yon. Ang katotohanan dyan mga kapatid, hindi mo talaga may tuturo sa isang tao. Kung tatay ka, kung nanay ka, kung ikaw ay life group facilitator, kung ikaw ay leader, never mong may tuturo at wag mo rin i-expect na gagawin ng iyong tinuturuan. Yung mga turo na ikaw din mismo ay hindi mo ginagawa. Yung mga turo na hindi mo ginagawa. Kaya nga sabi dito, gawin nila yun. Gawin nila yung mga bagay na yun para sila rin ay makapagturo.
para pag tinignan pa lang sila ay natuturuan nila yung mga nakakabata sa kanila by looking at them so that they can teach. Ano, mga kapatid, huwag po tayo magtataka kung tayo po ay may tinuturuan ngayon, turo tayo ng turo, pero di natin ginagawa. Nagtataka tayo, ba't di rin nila ginagawa? Ano? Tingnan natin yung sarili natin. Baka tayo rin kasi talaga mismo ay hindi natin ginagawa kung ano yung tinuturo natin sa iba. At ano yung mga bagay na yun na nais makita ng ating Panginoon doon sa mga bata na babae? Young women to love their husband and children, to be self-controlled, nabanggit yan kanina, pure, working at home, kind and submissive to their own husband. Pakisabi nga kay Ate Kaina, kind, joke lang po, biro lang. Yan. So the message, by looking at them, the younger woman will know how to love their husband and children, be virtuous and pure, keep a good house, be good wives. Younger women to love their husband and their children, to live wisely and be pure, to work in their homes, to do good, and to be submissive to their husbands. Sa Tagalog po, upang maakay nila ang mga kabataang babae na mahalin ng kanilang mga asawa at mga anak, maging makatwiran, malinis ang isipan, masipag sa gawaing bahay, mabait at masunurin sa kanilang asawa. Of course, ito po ay naging specific na dun sa mga kabataang babae na may mga asawa, na may mga anak. Ano po, kahit na wala pang anak, pero dapat mahalin ng kanilang asawa, mahalin ng kanilang anak. At ito yung mga bagay na dapat makita sa kanila. So hindi na po natin iisa-isahin yan, ngunit may kita po natin dito mga kapatid, na sa pagtingin pa lang ng mga batang babae na ito, sa mga nakabatang babae na ito, sabi, by looking at them, doon sa mga nakakatandang babae, ay matuturuan na sila na gawin itong mga bagay na ito. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng ating action. Hindi lamang para makita tayo ng mga nakakabatang babae, maging sa mga nakakabatang lalaki, tayo pong mga tatay, tayo pong mga kalalakihan, ay talagang makita yung action po na worthy of respect, na worthy na tularan. Mga kapatid, yun po ang nais ng ating Panginoon, sapagkat sa ganong paraan, talagang magagawa po natin ang bagay na ito, which is live intentionally well to amplify the gospel. Tayo po ay mamuhay ng tama, intentionally, para po talagang ma-amplify natin ang gospel. Ating pong balikan yung mga ilang bagay na ating pinag-aralan. Tinagalog ko na po ito, sabi magsalita ng angkop sa mabuting aral, mapagpigil, karapat-dapat na ugali, mabuti ang isip, mabuting pananampalataya, pag-ibig at pagtitiis. Kilos ay karapat-dapat sa mga banal, hindi mga mapanirang puri, hindi nagpapaalipin sa maraming alak, magpagmahal sa asawa at sa mga anak, maayos ang isipan, dalisay, abala sa sariling bahay, mabuti at mapagpasakop. Kung iisa-isahin natin itong mga kapatid at makikita natin, merong isa dito na hindi natin nagagawa. Ito rin yung time para hingin natin ng tawad sa ating Panginoon at talagang humingi tayo ng tulong din mga kapatid na magawa na natin to. Parang ang hirap. Parang ang dami namang hindi dapat. Parang ang dami namang dapat. Ngunit mga kapatid, ang katotohanan na palagi nating iisipin ay ito. Sabi rin sa same chapter, ito ay sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan ay nahayag sa lahat ng mga tao. Ito ay nagtuturo na dapat tayong mamuhay sa kasalukuyang panahon ng may mabuting paggamit ng isip, mamuhay na matuwid at mamuhay na may pagkakilala sa Diyos. Mamuhay tayo tumatagisa hindi sa pagkakilala sa Diyos at makamundong pagnanasa. Medyo malalim yung Tagalog niya. Sabi, mamuhay tayo ng ganito habang hinihintay ang pagpapalang, pag-asa at marilag na pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin upang tubusin niya tayo mula sa lahat ng hindi pagkakilala sa kautusan ng Diyos at malinis niya para sa kanyang sarili ang tao na kanyang pag-aari, magsigasig sa mabuting gawa.
Muli, yung kaligtasan mga kapatid na tanggap natin na hindi lamang tayo niligtas mula sa kapamakan, kundi niligtas din tayo upang tayo rin magkaroon ng kakayahan na mamuhay ng wasto ayon sa salita ng ating Panginoon. At sa pamagitan nun mga kapatid, talagang mapapamuhay natin ang nais ng Diyos na gawin natin, which is to live intentionally well to amplify the gospel. At iyon mga kapatid, ang dapat makita na impact ng gospel sa ating mga buhay. Para po sa ating life question, ito po ang ating itatanong sa ating mga kagrupo. At tanong na rin po natin sa ating mga sarili. Kung may mga typo po ako, ay pakicorrect na lang. Sabi dito, ano sa mga tagubilin patungkol sa mga tangian na nabanggit sa mga talatang ating inaral, ang hanggang ngayon ay nahihirapan kang gawin? At ano sa palagay mo ang humahadlang sa iyo upang ito ay iyong sundin? Ano? Sa pangalawa po, ano ang hakbang na iyong gagawin sa loob ng 7 araw upang mas may pakita mo sa loob ng tahanan, sa komunidad, at sa lahat ng iyong nakakasalamuha ang epekto na kagandahang loob ng Diyos sa iyong buhay? Maaari rin po natin itong i-reflect na habang hindi pa po tayo nag-life group, pwede rin po natin itong tanong sa atin sarili. Ano pa ba yung mga katangian na binanggit doon ng hirap na hirap akong sundin, hirap na hirap akong gawin? At pag pinaalala sa atin ng Banal na Espiritu, ihingi agad natin ng tawad at humingi agad tayo ng tulong sa ating Diyos na ito ay mapagtagumpayan. Tayo po ay yumuko at manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo pong biyaya at habag po sa amin. Salamat po sa kaligtasan na inyo pong ibinigay po sa amin, na hindi lamang po ninyo kami iniligtas mula sa kapahamakan, kundi iniligtas nyo rin po kami, aming Ama, upang kami po ay magkaroon po ng kakayanan para po labanan ng kasalanan, para po mamuhay kami ng wasto na kagaya ni Kristo at nang naaayon sa kanyang mga salita. Aming Ama, marahil marami pa po kaming kailangan pong ayusin sa aming mga buhay. Sa mga binasa po namin kanina, para po nakaka-overwhelm, ang dami po nito. Ngunit nagtitiwala po kami at naniniwala na hindi niyo po ito ibibigay sa amin na hindi po namin kaya. Panginoon, kayo po ang may kakayanan din po sa aming mga buhay na enable kami na ito po yung mapagtagumpayan. Nawa po, naisin po namin, piliin po namin, dahil po meron po kaming banal na spirito sa aming puso na kami po ay mamuhay ng nararapat po sa inyo. Panginoon, patawarin niyo po kami. Kung sa matagal na panahon ay nanileglect po namin, Panginoon, ang inyong salita. Sa matagal na panahon, naririnig naman po namin yung mga dapat, ngunit hindi po namin ginagawa. Patawarin niyo po kami, aming Ama. Patawarin niyo rin po kami, aming Ama, kung may mga time na kami po ay nagiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Nagiging sanhi na mabahira ng salita ng Diyos. Nagiging sanhi, Panginoon, para po masira ang image ng Christianity, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Na po, Panginoon, yung mga simpleng hakbang na kailangan po namin gawin, ay gawin na po namin ngayon pa lamang upang kami po ay mamuhay ng nararapat. Mamuhay po kami ng tama ng wasto para po sa inyong kapurihan. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na maging maingat sa lahat ng katuruan na pumapasok po sa amin. Sa gulo ng mundo, sa kasalanan ng mundo, Panginoon, kung gaano man kasira na, Panginoon, ang mga iniisip ng mga tao, kasira na, Panginoon, yung mga katotohanan na nais nilang marinig, Panginoon, protektahan niyo po ang inyo pong mga anak. Tulungan niyo po na maging aware, Panginoon, na talaga po maging watchful sa kung ano po ba talaga ang tama at sa hindi. Sa gayon, aming Ama, kami rin po ay makakakilos ng wasto, makaka-respond ng tama para po sa inyong kapurihan. Ito po ay para po sa inyo. Karapat-dapat po kayo na sundin. Karapat-dapat po kayo na mahalin. At wala po kaming karapatan na magreklamo. Wala po kaming karapatan, Panginoon, na kami po ay sumaway. Kaya po, aming Ama, kami po ay lubusang humihingi ng tawad. Lubusang humihingi ng tulong sa inyo, aming Ama, para lahat po ng mga bagay na itinuro niyo po sa amin ngayong umaga ay amin pong mapamuhay. Aming Ama, mahirap. Mahirap po talaga. Ngunit alam po namin na dahil po sa inyong habag at biyaya, mapagtatagumpayan po namin ito. Nawa po, tulungan niyo po kami na maging mabuting ehemplo sa bawat isa.
dito po sa loob ng iglesia ay mawala na po yung paninirang puri sa isa't isa, kundi yung pagmamahal, yung pananampalataya ay talaga pong manaig sa bawat sitwasyon. Father God, nawa po sa aming paghihiwalay mamaya, aming Ama, hindi po matapos yung mga napakinggan po namin, yung pagre-reflect po namin na hindi lamang po matapos dito sa loob ng church, kundi araw-araw, Panginoon, sa aming mga buhay, isipin po namin kung paano po ba kami nakikita ng ibang tao, at lalo na po kung gano'n niyo po kami nakikita. Aming Ama, salamat po muli sa inyong habag. At lahat po ng papurit pasalamat ay sa inyo lamang po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. God bless po sa ating lahat, mga kapatid. I am Redeemer and Master Ministries. I am Redeemer and Master Ministries.